Nagkasundo ang Pilipinas, Amerika at Japan na paigtingin at palalimin pa ang pagtutulungan pagdating sa ekonomiya, maritime at teknolohiya. Kasunod yan na nangyaring trilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru. Si Clazel Cordelia ng PTV sa Balitang Pambansa. Matapos ang 25 minutong trilateral leaders meeting na pagkasundoan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru na palakasin ang trilateral agreement ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Nangako ang tatlong leader na paigtingin pa at palalimin ang ugnayan sa ekonomiya, maritime at technological cooperation. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na lalo pang maitataguyod ang mga simula ng Pilipinas, Amerika at Japan. Noong April 11, 2024, nagdaos ng Trilateral Summit sa Washington sina Pangulong Marcos, Biden at dating punong ministro Fumio Kishida ng Japan. Dito napagtibay ang adhikain sa pagtulak ng kapayapaan, ligtas at maunlad na Indo-Pacific region na nakaangkla sa demokrasya, rule of law at karapatang pantao. Kabilang din ang pagpapalago sa ekonomiya, teknolohiya, pagtugon sa climate change, kapayapaan at seguridad sa tatlong bansa. Sang-ayon si Biden sa sinabi ni Pangulong Marcos na inilarawan ang trilateral partnership ng tatlong bansa na makasaysayang tagumpay. Sa inilabas sa pahayag ng White House, kinumpirma ng Amerika na tinalakay din sa trilateral leaders meeting ang trilateral maritime at economic cooperation, gayon din ang mapanganib at hindi na ayon sa batas na aktibidad ng China sa South China Sea. Nagkasundo ang tatlong leader na paigtingin ang kooperasyon para maiabante ang malaya at ligtas na Indo-Pacific region. Kasabay nito, pinuri ni Biden ang tugon ng Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Positibong opisyal na makikita ni incoming U.S. President-elect Donald Trump ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng trilateral partnership at pagsulong na gawin itong institutional para matiyak ang pangmatagalang kooperasyon. Kaisa rin si Japan Prime Minister Ishiba sa direksyong ito. Noong Desyembre, kabilang ang Japan sa mga bansang nakilahok sa Multilateral Maritime Cooperative Activity sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas tungo sa isang malaya at bukas na Indo-Pasipiko. Mula sa PTV Manila, Clazel Cordelia, Balitang Pambansa.